Magandang araw mga kababayan. Ang dami pang isyu na kailangan nilang pagtakpan at sigurado gamit na gamit si Senator Bato de la Rosa at ang pamilya ng mga Duterte at lahat po ng kaalyado ng mga Duterte. Kaya tingnan nyo, Bato, Bungo at ilan pa na naging miyembro ng Duterte administration ang tinatarget nila ngayon na mapaaresto gamit yung arrest warrant ng bansang dayuhan. Bakit? Kasi alam nila na kapag sa Pilipinas ay hindi nila kayang ipakulong ito dahil wala silang sapat na basihan. And of course, lahat po na mga ebidensya na pwedeng pangontra sa kanilang mga kasinungalingan ay nandito lang. Siyempre, pag nasa ibang bansa, napakahirap magawa niyan ng mga kalyado ng mga Duterte. So dito, talagang may hirapan po sila. Ay, ginawa lang Tatay Digong. Anyway, yan po ay intro pa lang natin. So, huwag kalimutang i-like ang video ito. Ito, punta natin, Amy Marcos, mga kabayan. Grabe yung pasabog ni Senator Amy Marcos. Talagang durog na durog po itong si Tuta Soto at ang kanyang mga tuta na mga senador. Mantakin mo ha, tuta na nga ang dating SP, marami pa itong mga tuta na nasa Senado ngayon. Ayan sinasabi ni Ping Lacson at ang sinasabi pa ng kanilang grupo na nasisira daw ang imahe ng Senado dahil sa bagong 13 na matatapang na naninindigan kung ano ang tama at nangakong maging impartial sa impeachment hearing ni Vice President Sara. So dahil daw dito sa bagong 13 nito. Pero ang totoo, sila yung sumira dahil sa pag-cover up nila sa issue po ng flood control at pagiging tuta nila at focus lang sila sa mga Duterte. Puntahan natin. Ano nga ba yung naging plano ni Tuta Soto para mabago ang konstitusyon at ma-extend ang termino ni Bongbong Marcos? Grabe yung pasabog ni Amy, mga kababayan. April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Itong si Mark Mendoza, yung nag-resign pag-upo mismo ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. So nag-resign siya kasi tuta nga ni Soto rin. Kumatas ang gusto nilang mode ng charter change. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na Nako. nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kapanambayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Tama mga kababayan po natin. Hindi talaga sila tumigil. So di ba may chat-chat pa nga tapos kunas na naman. Tapos ngayon, mga kababayan, todo deny pa itong si Tuta Soto, Ping Lacson, si Kiko, ayan, si Rapi Tulfo, nagbida-bida na naman. Ang sabi nila, hindi totoo. Si Suviri, nagwawala.
Sinasabi ni Zubiri, wag na daw sila idamay. Pero alam niyo mga kababayan po natin, hindi naman kasi ito sisingaw kapag wala silang masamang pinaplano. Hindi mangangamoy kung ito po ay walang masamang amoy. So talagang bistado po sila. And kagaya po ng inaasahan nating mga Pilipino. Ano bang aasahan natin? Aamin yung mga ito? Siyempre hindi talaga aamin yung mga yan. Si Bongbong, si Martin, si Saldi at kanilang kaalyado ay hindi umamin eh. Ito pa kaya si Soto at si Ping Lacson na mga veterano sa kasinungalingan at cover up ng mga isyo ng ating bansa. Tapos ngayon, nakapokus sila masyado kay Bato. Ang palusot nga po ni Soto ay hindi daw po siya pabor sa tiyatsa, pero mas pabor siya sa tinatawag na character change. Siyempre, kagaya ng inaasahan natin, mga kababayan, hindi talaga aamin yung mga ito. Pero may source, si Amy Marcos, may source ang nagsabi po sa interview sa Billionaire News Channel kung sino ang nagkwento at kung ano ang kanilang pinag-usapan sa meeting na yon para magkaroon ng Constituent Assembly at baguhin, galawin yung nasa konstitusyon para mag-extend ng panibagong 3 taon yung mga politiko, lalong-lalo na congressman, senador at ang presidente na si Bongbong Marcos. At dahil nakita nga po nila na sa pagbago ng liderato sa Senado, pagpalit ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President at natanggal nga itong si Pinky Lacson bilang chairman ng Committee on Blue Ribbon, ay nakita nila na walang chance na talagang ma-impeach nila si Vice President Sara. Lalo na, napakasulit po ang 13 o 12 man kung wala si Bato, pero hindi pa rin nila makuha yung numero na 13 para sa pagbabago ng liderato na maging pabor naman sa kanilang kasinungalingan. Mabibisto kasi sila. So ang cover up ng impeachment ay hindi nila magawa. Hindi nila magawang magamit masyado yung impeachment dahil mapag-uusapan din yung tunay na isyo. Tignan mo, ginagamit nga nila ngayon yung isyo kay Bato. Kasi si Bato ay hahanapin ng 225,000 na kapulisan. Kesyo si Bato ay ipapakansila na yung kanyang firearm license. Kesyo po yung abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc ay inuutosan ngayon ng Department of Justice para sabihin kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Diba? So lahat puro sila Bato. And of course, yung kanilang nagagamit na mga propaganda ay ang mainstream media na bayaran. Ngayon mga kababayan po natin, dahil dismayado sila, dahil hindi sila magtatagumpay sa impeachment na gagawin nila, kitang-kita naman natin, of course, kung pagpapasihan talaga yung ebidensya, hindi talaga uobra yan. Kaya ito na yung kanilang gustong gawin. Para hindi maupo si Sara, hindi maging presidente si Sara, walang mangyaring eleksyon at mananatili yung kaalyado nila dyan sa Senado at sa Kongreso. Siyempre, hawak pa rin nila yan. Nila yung 255 yung pumirma. So lahat yan, talagang may utang yan kay Bongbong Marcos at sa administrasyon. Dahil alam naman natin, ano ba yung nangyari sa nangyaring impeachment? Pera-pera. Lahat sila ay pumaldo. So ang kanilang gustong mangyari ay talagang term extension. Sadyang nabulabog lang sila dahil may nagtraidor sa kanilang grupo. Ulitin natin ha, may nagtraidor sa grupo nitong si Tuta Soto. Kaya nabulgar ang kanyang masamang plano. At ang matindi nga po, balita ko, may mga records pa. Kung totoo yun sa kanilang pinagmimitingan. So ngayon gusto nilang, pinabura nila, hindi lang gusto. Talaga nagtagumpay po sila na mapabura. Mas strike on records yung mga inilapas ni Senator Amy Marcos. Pero may kondisyon. Ang kondisyon nga ni Amy Marcos ay dapat magkaroon ng eleksyon sa 2028. At yun naman talaga ang gusto natin para magkaalaman na. Talang sinasabi nila, humihina si Sara, lumalakas si Tolpo, lumalakas si Leni Robredo, at lumalakas daw si Risa Ontiveros. At kung magsanib pwersa sila bilang isa katapat ni BP Sara, matatalo daw si BP Sara. Good luck. Nanalo lang naman sila dahil sa binabayaran nilang survey. Si BP Sara walang pakialam sa pa-survey. Sila lang naman yung gumagawa ng survey.
para ma-mind condition yung mga tao na lumalakas na sila. Ay, mga gago, niloloko ang kanilang sarili. Isa sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Ay, pagkatapos nila lokohin ang kanilang sarili at gusto nilang baguhin pala yung ating konstitusyon para magkaroon ng term extension, ngayon kanya-kanya po silang deny. Yung Tulfo, sinabi ni Tulfo, nakakahiya. Yung sabi ni Suvere, gigigil siya, bakit daw sila nang damay? Wala kami kinalaman dyan. Wala Bakit siya dapat kinalaman. sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? Bulaga 11! Iyak! At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oh. Oo, kung ano-ano, hindi naman So, propaganda, kasi nabuking nga sila. Sige, ilabas nyo yung sala, ilabas nyo yung video, kung may propaganda kayo, ipaboran nyo yung sinabi ni Amy Marcos. Importante na panood na ng taong bayan, nalaman na ng taong bayan ang inyong masamang plano. Hindi yung propaganda, kundi yun ang katotohanan. Huwag nyo na kasing gigil kayo, putya. Impeachment, gigil kayo. No? Pero ang korupsyon, tahimik kayo. kami ganyan, no? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang kanyanan. Destroy our Pilo College. Pero putya, kayo ay gumawa ng isang resolusyon para isuko si Bato sa ICC. Di ba yan? Ay pag-destroy sa inyong kasamahan sa Senado. Ngayon, nilabas yung inyong baho, nilabas yung inyong plano, sabihin nyo na dinidestroy kayo. O, di ba? Naramdaman nyo ngayon yung sakit ng ginawa nyo kay Bato nung mabuking ang inyong masamang plano. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Tama. Kung galit po kayo, salita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutulak ko. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just Charot! Siguro dati, against kayo sa People's Initiative na sinusulong ni Martin Romualdez. Di ba? Kasi matatamaan ang Senado. Eh ngayon, baka dito sa plano yung charter change or Constituent Assembly, nabubulo na ako. O, kunas na lang para mas mabilis, no? Nabuking kayo, tapos galit na galit kayo. Kasi ito ay magiging pabor sa inyo. Tatapos na po ang iyong termino, tatakbo ka na naman. So malamang hindi ka mananalo dahil sa pagkampi mo o kasama ka, parte ka ng pagkubarap sa korupsyon, sa investigation ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng inyong kaalyado na si Ping Lacson. Diba? Tama naman, Bulaga 13, walang bayag, duwag. Tama naman yun. At anong aasahan natin na amin kayo? Kung hindi umamin si Suvere, iputya, lalo naman si Soto, o lalo si Bam, o lalo si Rapi Tulfo, o lalo itong si Kiko Pangilinan. Eh, paano si Ping Lacson? Nawala na nga po yung 67 na mga kontraktor. Ito pa kaya yung kunas sa amin. I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba
yung integridad, yung dignidad, Wow. yung reputasyon ng Senado. Wow, wow, Wala po wow. kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. Never daw, mga kababayan po natin. Yan ang plano nyo. CONAS and impeach Sara Duterte. Isoko si Bato, isoko si Bongo sa ICC para wala na kayong competition. Tuloy ang ligaya, tuloy yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag mo paniwala pa tayo ngayon kay Ping Lacson. Ay sabi ko nga sa inyo si Tuta Soto, yung gumawa ng plano, kasama yung kanyang mga tuta. Ang tuta na may mga tuta, ngayon may aamin ba sa kanila? So bakit sila masyadong nag-react? Bakit sila masyadong nasaktan? At tingnan nyo po yung kanilang reaction. Obvious masyado na sila po ay nabulaga sa pasabog ni Amy Marcos. Ulitin natin mga kababayan. Gusto daw nila bawiin ang dignidad ng Senado. Ipucha, yung grupo nyo, Lacson, Tuta Soto at iba pa, yung sumira ng dignidad ng Senado dahil sa cover-up na ginagawa nyo at sa panggigigil na ginagawa nyo sa impeachment ni Vice President Sara. Ang usapin, korupsyon, pero focus kayo sa impeachment ni VP Sara. Simula na naging senador yan si Tuta Soto, naging senador yan si Ping Lacson, si Kiko, si Bam, si Risa na nandyan. Yang dinagdagan pa ng isang tulpo. Ano nangyari? Nasira yung Senado dahil sa pagiging bias nila at sa pagiging tuta ng tuta sa Senado. So, wala tayong maasahan talaga. Ganon sila kagigil, kaya gusto nila mabawi ang liderato ng Senado dahil sigurado sabog sa muka ni Ping Lacson yung mangyaring investigation sa Blue Ribbon Committee. So, masasabi nga po natin, talagang gamit na po itong pangalan ni Senator Bato de la Rosa. Itong kaalyado at mismo pamilya ng mga Duterte, siyempre, kasama dyan si Vice President Sara, ay gamit na po sa ginagawa ng gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos na pagdadivert sa isyo ng tunay na problema ng ating bansa. Ano yan? Corruption, flood control scam. Kaya ngayon, gustong-gusto nila na mapalitan muli ang liderato ng Senado upang mamaniobra na naman nila, upang makapag-cover up na naman sila at malihis ang isyo at hindi matumbok kung sino ang tunay na leader, kung sino ang tunay na mastermind ng flood control corruption. Balik tayo dito kay Bato, mga kababayan natin. Sinabi ng isang baklang chismoso na dilawan at pinklawan na mayroon daw 118 na firearm license na nakapangalan kay Senator Bato de la Rosa. Pero nung tinanong itong si Matibag, abay, hindi pa ito makumpirma ni Matibag. Ibig sabihin, saan nakakuha ng kopya ng mga firearms ni Senator Bato de la Rosa, itong bakla na dilawan, bakit mayroon siyang kopya? Anyway, mga kababayan po natin, sabi nga, talagang gagawin nila ang lahat para mapatahimik lang yung kaalyado ng Duterte. Hindi lang dahil ayaw ni Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto, kundi ayaw niyang makulong kasama po yung kanyang mga alipores sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito, pakinggan natin ang paglilinaw ni Matibag. Matibag, sabi niya ito na respresyo, Matibag! Can you kindly explain this, sir? What we're showing on air, it's what you mentioned a while ago, that the senator has about 118 firearms. 118. And when I looked at it, ito po nakita ko through Attorney Falsis, no? Because he So, Attorney Falsis ngayon ang source ng NBI. Nakaraan ang source nila ay si Trillanes at si ano pa isa doon? posted it on his Facebook, and it is 118. So this is something that you are saying that is authentic. Totoo po ito. Well, we also got hold of that copy. At the same time, nakita ko rin po sa isang online na newspaper po, nakita ko rin yan. But of course, we have to validate kung eksakto po, if it's the exact representation of all the firearms that is licensed under Senator Bato de la Rosa. What we did today is we wrote a letter, sent a letter to FEO ng BNP addressed to General Nertates Apo. for to cancel the licenses of the said firearms if that firearms were confirmed.
So, hindi pa nila na-verify. Nauna pa si Palses na magpalabas ng kopya ng mga pangalan, ng barel, at ilan yung bilang ng barel ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Sa mga nasa comment section, lalo na po yung mga dilawan at mga komunista, bangaglista, sinasabi nila, ang daming baril ni Senator Bato de la Rosa. Ano yan? Rambo? Ano yan? Pupunta sa giyera? Tama lang na ideklara na armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. Unang-una, mga kababayan po natin, Senator Bato de la Rosa is talagang firearms collector siya. Parang kay Tatay Digong din. And naglalaro talaga sila. Yung professional na laro ng barel. No? May license talaga sila. And kung bawal yan, actually, hindi naman sila bibigyan ng lisensya. Hindi naman sila bibigyan ng lisensya ng ganyang karaming barel kung mayroon silang masamang record o pag-aabuso sa paggamit ng kanilang mga baril. Dahil sila ay kolektor, dahil sila ay may mga lisensya, dahil sila ay walang ginawang labag sa batas sa pagkukolekta at pagkukuha ng mga lisensya ng baril, pinapayagan po sila. Tatay Digong. At ngayon, no, Tatay Digong, Pastor Kibuloy, Senator Bato, sinasabi marami silang firearms, ang dami nilang baril sa bahay, kolektor nga sila. At ang alam po natin, hindi lang sila, mas mayroon pang mas maraming koleksyon ng baril. Dahil sila ay talagang nangungulekta ng baril. Hilig talaga nila yon. Kung ang senador nga, ang senador na tulpok ay hilig daw is pambababae, 300,000 tip pa lang. So si Matibag naman, yung hilig niya ay pagyayabang. Hilig nila yan eh. Ganun ang hilig ni Senator Bato de la Rosa. Importante, wala kang nilalabag sa batas sa pagkukolekta ng baril. At wala naman siyang kaso na pang-aabuso ng baril sa Pilipinas. Kahit ngayong EJQ, wala siyang kaso dito sa Pilipinas. Diba? Puro lang sila allegation. Pero ayaw nila kasuhan dito, ayaw nila ipakulong dito. Gusto nila sa ICC. Kasi talagang gusto nilang totaling manahimik na Senator Bato at totally na ilayo po sa Pilipinas. Kasi nga, alam nila na hindi nila kayang talunin ang mga kaalyado ng Duterte, lalo na yung mga nakapwesto na ngayon. Dahil nakita ng tao, nakita ng mga Pilipino na talagang nagtatrabaho, hindi puro pamumulitika. And tingnan nyo ngayon mga kababayan po natin kaya nakakadismaya ang PNP, NBI, ang Armed Forces, medyo wala pa ngayon, tahimik pa sila. Kasi ang sinasabi pa ng isang bagong PNP chief na si Nartates, sabi niya dito, honor the badge, uniform, PNP chief urges ex-top cap Bato to surrender. So pinapasurrender nila si Bato. Dapat tinatanong nila yung kanilang sarili. Sino ba yung nag-uutos sa amin para arestuin si Bato? Para ikulong si Bato? Di ba dayuhang bansa? So bakit kayo naging sunod-sunuran sa dayuhang bansa? Kung may sarili po tayong jurisdiction, may sarili po tayong gobyerno, at may sarili po tayong justice system. So ang pulis natin is pulis na ng ICC. At bakit mo papasukuin ang isang senador, dating naging pulis, dating kabaro mo, sa bansang dayuhan? Alam mo, ang sinasabi pa nila, layas mga Amerikano, layas mga China, pero welcome ICC sa Pilipinas. So nasaan yung tama doon? Diba? Kasi kung galit kayo sa bansang dayuhan, kahit ano man yan, dapat galit din kayo sa ICC at lalo na yung pag-implementa ng warrant of arrest sa kapwa nating Pilipino. Kaya kami po, na mga nasa Duterte supporters, hindi po kami titigil sa pagpapahayag ng aming suporta kay Senator Bato de la Rosa, BP Sara, Tatay Digong, at sa mga kasamahan pa na sinasabi na aarestuhin na daw ng ICC. Maraming salamat at yan lang po yung ating update. Thank you po.